Kung ito, matapos po ang mga balita tungkol sa pagtaas ng mga presyo, balikan naman natin ang mga balita kaugnay sa anomalya sa pondo ng militar. Nakatatanggap na raw ng mga banta sa kanyang buhay ang nagsiwalat noon na si dating COA Auditor Heidi Mendoza. Pero wala raw atrasan ng kanyang krusada na ihayag ang katotohanan. Nakatutok si Ray Alvis. Kung sa hearing noong isang linggo sa Senado, emosyonal si dating COA Auditor Heidi Mendoza at nakikiusap na wag na siyang pagsalitain pa sa Senado. Kanina, tila mas buo ang kanyang loob sa paghisiwalat ng kanyang mga nalalaman. Hindi na rin siya mailap sa media. Marami po kasing accusation. Una, may sabi daw natakot lang, nag-atras na o kaya nabayaran. Of course, masakit ho yung mga accusation na yan dahil napakalaki na ho na sinimula natin. Pero nakakaramdam na raw siya ng banta. Madaling araw ng Sabado, may tumawag sa kanyang cellphone pero di niya kilala ang numero. Di raw nagsalita ang tumawag pero ipinarinig sa kanya ang recording ng kanyang testimonya sa kamera noong nakarang linggo. 2 beses daw siyang tinawagan nito. Nagka-death threat ho kami ng Sabado ng madaling araw. Nakaka-torture para sa makakarinig. It's a message like, I know where you are. Sinasabi ko naman po, okay lang, you know where I am and I do know that you are after me, but there is a God who sees all of us. Kahina-hinala raw ang timing ng tila pagbabanta. Mula na nag-audit ako ng Garcia case hanggang sa Magsandigan Bayan, wala ho ako na-receive na threat. Pero nung magsasalita na ho ako sa COA, bigla ho ako may threat. So, masakit ho sa akin yan. Bukod sa kanyang pananampalataya sa Diyos, nanawagan din si Mendoza sa kapwa Pilipino na protektahan siya at ang kanyang pamilya. Sa kabila ng mga banta, hindi raw magpapapigil si Heidi Mendoza sa pagsasabi ng katotohanan. May mensahe siya sa mga taong galit sa kanya. God bless you. At also, I am asking you, this is the time to repent and this is the time that you are given the chance to save the name of your children. Alang-alang ho sa mga anak nyo, nakikiusap po ako, magsabi po sana tayo ng totoo. Paglilinaw ni Mendoza, hindi niya sinisira ang imahe ng COA. Alam daw niya may mga dati siyang kasamahang naniniwala sa kanya. Patuloy pa rin bumubuhos ang suporta para kay Mendoza. Ang Courage na grupo ng mga empleyado nakiisa sa krusada kontra korupsyon. Nanawagan din silang imbestigahan ng COA. Ang grupong Akbayan naman namigay pa ng pito bilang simbolo ng suporta sa mga whistleblower gaya ni Mendoza. Patuloy na sinisikap ng GMA News na makunan ng pahayag ang COA. Lee Alvis, Nakatutok, 24 Oras. At habang ang ilang general ay may mga naglalakihang umanong mga bahay, ang ilang ordinaryong sundalo ay halos walang maipundar sa liit ng kanilang sweldo. Kaya sumasama raw ang loob nila sa mga nababalitang katiwalian sa Ugmong Sanlatan. Nakatutok si Lia Manyala. Ang bahay na ito na raw ang katuparan ng pangarap ni retired Master Sergeant Tranquilino Aizon na mabigyan ng maayos na tirahan ng kanyang pamilya. Sa 33 taon niya kasi sa serbisyo sa Philippine Army, hindi na raw niya mabilang kung ilang beses silang nagpalipat-lipat ng tahanan sa tuwing malilipat siya ng destino. Talaga lang kami nag-uupa. Kung saan kami napadpad, doon kami titira. Ngayon, nung nabalik ako dito sa Maynila, yan, nalaman ko na may pabahay ng AFP, kaya nagabil din ako ng pabahay dito. 2 taon nang retirado sa serbisyo si Aizon, pero ang bahay niya, 10 taon pa niyang huhulugan bago tuluyang mapasa kanya. Ang burger at siomai stand na ito, ang isa lang sa napundar niya sa kanyang retirement pay na pinagkukunan niya ngayon ng pinagkakakitaan. Isa lang si Aizon sa mga sundalong kumuha ng pabahay sa AFP dito sa Taguig. Ang asawa ni Aizon na si Mercy, putol na ngayon ang isang binti dahil sa komplikasyon sa sakit na diabetes. Kaya gano'n na lang ang sama ng loob ng mag-asawa matapos mabalitaan ang di umano'y naglalakihang bahay ng ilang general sa AFP. May pera kaya nakabiyahe sila papuntang sa bakasyon. Naibiyak ka ba ng asawa mo ever habang sundalo siya? Wala nga, ma'am eh. Kahit dito nga sa 1 taon ay 5 years saka ako pauwi probinsya, ma'am. Talagang masakit talaga sa kalooban namin na lalong-lalo na kami mga retired. Kasi nalaman namin na ganun ang nangyari sa AFP.
Si Didith Basilio na asawa ng isang enlisted personnel sa Philippine Navy, napapangiti na lang daw sa inggit sa mga asawa ng mga general na nakakapagbiyahe kung saan-saan. Hindi namin kayang magbiyabiyahe ng ganun kalayo kung saan-saan. Hanggang dito lang, mula 13, tapos papunta dito sa Maynila. Kulang, ang sweldo kulang pa sa pagkain. Siyempre may pinapagatas kaming baby. Tapos pambayad pa ng bahay, kuryente, tubig, pagkain. Hindi lang mga pamilya ng mga sundalo ang nakatutok sa investigasyong ginagawa sa Senado, pati mga karaniwang mamamayan sa isang karinderya dito sa Quezon City na kuna naming nanunood sa special coverage ng GMA News. Kung silang mga pamilya ng mga maliliit na sundalo ang tatanungin, dapat na raw matuldukan ng korupsyon sa AFP. Kawawa naman daw kasi ang kanilang mga asawa na halos ibuwis ang buhay sa serbisyo para sa kakarampot na sweldo. Malit yung sahod ng mister namin. Maraming gastusin. Kahit anong klaseng sundalo, delikado lahat kasi kahit saan pwede. Lia Manyalak, nakatutok, 24 oras. Hello there mga kapuso, ay naabangan na ngayong gabi ang pilot episode ng romantic comedy series na I Heart You Pare. At live mula sa mismong set ng pinakabagong Kapuso Primetime Show. Ayun o, sila o, makakapanayam natin ang mga bidang sina Ding Dong Dantes at Regine Velasquez. Hi Dong! Hi Reg! Kaya wag na wag niyong palalampasin yan at iba pang chika, maya-maya lang. Susunod! Kaanat na mga biktima sa masaker sa Kawit, Cavite, hindi nakapagpigil na makita ang dalawa pang suspect. Pagtataas ng pasahe sa MRT at LRT, hindi muna matutuloy sa unang araw na Marso. At ang inaabangang pagpapalabas sa Station ID ng bagong News and Public Affairs Channel na GMA News TV, mapapanood ninyo dito sa 24 oras.